Ngayon po ay aralin natin ang ika-47 na tanong sa Westminster Catechism. Ano ang ipinagbabawal ng unang utos? At ang sagot po, ipinagbabawal ng unang utos ang itakwil o pasinungalingan ang Diyos o ang hindi pagsamba at pagluwalhati sa Kanya na tunay na ating Diyos. Bawal din ang sumamba o luwalhatiin ang sinuman o anuman liban sa Kanya, dahil siya lamang ang karapat-dapat para rito. Amen. Kung nabasa po natin sa Exodo 23, sabi dyan, anong sabi po dyan? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang unang utos po ay nagbabawal sa pagsamba o pagkilala sa ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Ipinagbabawal nito ang anumang bagay na naglalagay sa ng iba sa lugar na para lamang sa Diyos. So ngayon po, alamin natin ang mga kadahilanan kung bakit nangyayari ito. Una, sabi po sa Biblia, hindi alam na ang Diyos ay tunay na Diyos. Sabi po sa Awit 14:1, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala. At sabi din sa Awit 81:11, ngunit ang bayan ko ay hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sabi naman po sa sumunod, hindi sumamba sa tunay na Diyos. Ang nakasulat po sa Jeremiah 2:27, basahin nga po natin to ng sabay-sabay. Mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang aking ina. Mangyayari ito sapagkat itinakwil ninyo ako, sa halip na kayo'y maglingkod sa akin. Ngunit kung kayo naman ay naghihirap, hinihiling niyong iligtas ko kayo. Diba? So nabasa natin dyan yung mga ginawa ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung mababasa rin natin sa Jeremiah 2:28, nasaan ang mga Diyos-Diyosan ninyong ginawa? Tingnan natin kung kayo'y maliligtas nila sa oras ng inyong pangangailangan. Juda, sindami ng inyong lungsod ang inyong mga Diyos. So, di ba, nakikita natin yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tao sa Diyos. Sabi pa sa Roma 1:20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So, di ba, malinaw na in-explain dyan. Gayon din sa Roma 1:21, kahit nakilala nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So, hindi naman po tayo humahantong sa mga ganyang pangyayari. Kung tutuusin, yung mga ginagawa ng mga tao noong unang panahon, can you imagine? Yung Diyos na mismo yung nagpakilala sa kanila, pero ano pa rin yung ginagawa nila? Gumagawa pa sila ng mga imahe, gumagawa pa sila ng mga bato, kahoy, para purihin at sambahin. Sa tingin nyo, tama ba yun? Di ba hindi? Sabi pa dyan, sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa Daniel 5:23, sabay-sabay nga po nating basahin. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, patuloy po tayo. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos nyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Ang mga Diyos na hindi nakakakita, ni nakakarinig, ni nakakaunawa man, at ang Diyos na nagbibigay ay nagtakda ng inyong buhay, ay hindi nyo pinarangalan. So nakita natin yung mga kasalanan ginawa ng mga tao. So ngayon po, narito po yung mga ilang bagay na hindi dapat natin gawin. Number 1, sabi dyan, pagsamba sa ibang Diyos o Diyos-Diyosan. Hindi dapat sumamba sa anumang Diyos maliban sa Panginoon. So kung may kakilala po kayo na hanggang ngayon is yumuyuko pa din at lumuluhod pa din sa kung sino-sinong mga walang bubuhay, anong dapat niyong gawin? So alam natin yung mga dapat at hindi gawin sa mga taong yun. Nakakalungkot kasi
di ba kayo, na alam na natin katotohanan na iisa ang Diyos, sasambahin, ganyan. Pero kapag naka-encounter ka ng mga taong sumasamba sa mga likha lang ng kapwa-tao nila, di ba minsan may maano sa utak mo, baka nga makapag-judge ka pa pero hindi yun tinuturo sa atin. So, itinuturo sa atin na i-share yung katotohanan na si Jesus lang ang dapat mong sambahin. Di ba? At ipanalangin yung mga taong yon na maging matuwid na yung kanilang pag-iisip para hindi na sila mahirapan pa kaluluhod sa mga walang buhay, di ba? So, pangalawa, pagbibigay ng pinakamataas na tiwala o pag-ibig sa iba kaysa sa Diyos. So, ayan, mali po yan. Kapag ang pera, kapangyarihan, tao, o anumang bagay ay mas mahalaga kaysa sa Diyos. So, kayo, sa sarili nyo, isipin nyo, ano ba yung pinakamataas o pinakamahalagang pinanghahawakan mo ngayon? So, examine po natin sarili natin. Pangatlo, pamahiin, pangkukulam o paghahanap ng kapangyarihan sa ibang espiritu. Ayan, halimbawa, panghuhula, espiritismo, o pagtitiwala sa anting-anting. Marami pa rin po talaga naniniwala sa mga ganyan. Totoo, di ba? Marami pa rin ang naloloko, nahuhulaan, patingin ng palad mo, o yan, makakapang-asawa ka ng ganyan, yayaman ka, ganyan. Tapos mga espiritismo, yung mga patay na nga, bubuhayin pa, gusto pang makausap. Sounds funny, pero mali po yun. Itinuturo sa Biblia ang katotohanan. Diba? Sabi sa Biblia, yung mga panghuhula, yung mga witchcraft, espiritismo, yan ay gawa ng spirito ng kadiliman. Kaya tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, nakakatawa man, pero ito po ay hindi dapat natin ginagawa. Hindi dapat tayo naniniwala sa mga, ikaw, ano ka? Lucky color mo ngayon is green. Mga ganon. O kaya, nabasa, nakita sa ano mo, yung mga ganong bagay. So, kung sa buhay po natin is may mga kaunting mga ganun pang paniniwala sa mga bagay na yon, alisin po natin yon at wag na wag tayong maniniwala. Kapag wala sa Biblia, wag mong paniniwalaan yon, okay? Number 4, hindi pagkilala sa Diyos o pagtanggi sa Kanya. Kapag hindi kinikilala ang Diyos bilang Panginoon ang tagapagligtas. Eto minsan, meron ng Kristiyano pero ikinahihiya ang pangalang Jesus. Di ba nakakalungkot? Kunyari, Christian ka sa isang school, tapos may mga friends kang famous. Hindi ka man lang nagpe-pray bago kumain kasi parang for you, kinahihi. Hindi naman, siguro kung ano yung motibo, pero masama na ikinahihiya natin ang Panginoong Jesus. Dumaan tayo sa ganyan nung mga unang hakbang pala natin sa buhay pala ng palataya. Pero, lagi nating tatandaan na yung confidence natin nagmamula sa Panginoong Diyos, kaya we are not ashamed of the gospel. Amen? At panglima, pagiging makasarili o paglalagay ng sarili bilang Diyos ng buhay. Kapag sariling kagustuhan ang sinunod kaysa sa kalooban ng Diyos. Ayan, may mga tao pa rin na mas sinusunod nila yung sarili nila kaysa sa Diyos at mas gusto nila yung mga sarili nilang kagustuhan kaysa gusto ng Diyos. Dito maraming napapahamak sa bagay na to. Kaya suriin natin yung puso natin kung ito pa ba yung gusto ng Panginoon para sa atin or kung ano ba dapat yung mas sinusunod natin. Yung sa Diyos o yung sarili pa rin natin. Amen? Ipinagbabawal ng unang utos ang pagkakaroon ng ibang Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagbibigay ng pinakamataas na pag-ibig, tiwala at pagsunod sa anumang bagay maliban sa Diyos. So, lagi pong malinaw na pinapaulit-ulit sa atin na ipinagbabawal, meaning hindi talaga pwede na magkaroon ka ng ibang Diyos. Kaya I hope and I pray na lahat po tayong nandito sa simbahan ay iisa lang ang Diyos na pinupurit sinasamba. At yon ay si Jesus Christ. Amen. Ngayon po, dumako na tayo sa ika-48 na tanong. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Ano ang particular na itinuturo sa atin ng salitang maliban sa akin sa unang utos? Ang sagot po dyan, itinuturo ng mga salitang maliban sa akin, ang ating Diyos na nakikita at nalalaman ang lahat ng bagay ay labis na nasasaktan at galit sa kasalanan na pagsamba sa ibang Diyos. Diba? Makikita natin, sabi dyan, ang Diyos ay galit. Sabi sa Deuteronomio 30:17-18, ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglilingkod kayo sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo.
Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. So ito yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga bayan ng Israel. So ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Naniniwala ba kayo doon? Kaya dapat natin itong sundin. Ngunit may mga tao rin talaga na walang takot sa Diyos. Sabi sa awit 44:20, kung pagsamba sa ating Diyos, kusa naming itinigil at sa ibang mga Diyos doon kami dumadalangin. Imagine. Tinigilan na nila yung pagsamba sa Diyos, pero doon sila nagdadasal sa mga binging Diyos, which is mali. Awit 44:21, ito'y iyong mababatid pagkat sa iyo'y walang lihim at sa iyo'y walang lingid na isipan at damdamin. Ako po naniniwala na alam ng Diyos lahat sa atin. Amen? Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Meron pong espesyal na mensahe ang ika-48 na tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism. At ang unang mensahe po ay kasalanan ang hindi pagkakaalam ng tungkol sa Diyos. Hindi pagsamba at hindi pagluwalhati sa Kanya bilang tunay na Diyos. Sabi diyan, kasalanan yun. Hindi mo kilala kung sinong Diyos, hindi ka nagsasamba, hindi mo siya niluluwalhati, kasalanan yun, kapatid. At kasalanan din ang pagsamba o pagluwalhati sa sino man o anuman, dahil ang Diyos lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng ating pagsamba at handog. Amen? Mabigat po yan na hatol ha. Sinabi diyang kasalanan yon. So, sabi po ng mga syncretism or yung mga synthesis ng magkaibang paniniwala, pinaghalo-halo ang tunay na Diyos at ibang mga bagay ng relihiyon. Kaya ang mga tao ay sumasamba sa ibang bagay at iniisip nila ito ay para sa Diyos dahil ang mga tao ay nalilito tungkol sa Diyos. Ayan, dumating na sa point na nalilito na. Sino ba ang sambahin? Si ganon, si ganto, si ganyan. May kumatok sa pinto, ayun, sumunod, sinamba na din. So maraming nalilito kung sino na ba ang tunay na Diyos. Pero kayong nandito, kilala niyo kung sino ang tunay na Diyos? Amen. Yun po yung panghawakan natin. Kaya, pero alam niyo po ba, na meron pa rin mga tao na alam nila dito, yes? Pero kapag naka-receive sila ng mga patungkol sa ibang Diyos daw na tunay, sumusunod sila doon. Nakakalungkot kasi hindi nila kayang panindigan yung katotohanan na pinangahawakan nila. Pero sinabi sa mga taong nalilito tungkol sa Kanya sa aklat ng Jeremiah 2:27, basahin po natin yan. Mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang aking ina. Mangyayari ito pagkat hinihiling ninyo sa akin na iligtas kayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taong nalilito tungkol sa Diyos sa aklat ng Roma 1:21, kahit nakilala na nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadiliman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Imagine hangal. Gusto niyo ba sabihan kayong hangal? Of course, ayaw natin sabihan tayong hangal ka. Ganyan. Pero yung mga tao, alam niyo, andyan ang Diyos, pakilala na ang Diyos. Pero, anong ginawa nila? Yung po yung dahil sa kasalanan na meron tayo. Which is, nakakalungkot kasi yun yung kanilang daranasan noon. Sigurado kung hindi tayo magpapasalamat at mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo ay hangal kung kaya't tayo ay sumusunod sa bagay na hindi sa Diyos. Dahil dito, tayo ay tatanggap ng galit sa Diyos. Kaya, kailangan alam natin ang lahat ng ating ginagawa ay dapat para sa Diyos lamang, sapagkat ang ating Diyos na buhay, na walang hanggan lamang ang rason ng lahat sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ine-emphasize ulit dyan, ang unang utos sa 10 utos ay babala sa mga taong nalilito sa Diyos. Sabihin nga po natin, basahin natin, huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kasi darating ang panahon na may maglilitawan na sila daw ang Diyos. So, nasa sayo, maniniwala ka ba o hindi? Ang mga salitang maliban sa akin ay nagtuturo na nakikita at nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating iniisip, ginagawa at sinasamba. Ibig sabihin, ang Diyos ay laging naroon at saksi sa ating buhay. Amen? Alam ni God yung journey mo. Alam ni God kung simula nung nadapa ka, alam niya nung tumayo ka, at alam niya kung nagpatuloy ka o nag-give up ka na. So alam ng Panginoon lahat-lahat sa atin. Number 1, ang Diyos ay nakikita ang lahat.
Walang maitatago sa Diyos kahit ang nasa ating puso at isipan. Ayan, totoo po yan. Number 2, ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Amen. Huwag mo nang sambahin kung sino-sino. Kaya, ayun, basta, huwag nyo nang sambahin kung sino-sino. Tanging Diyos lamang sambahin natin. Amen. Hindi dapat magkaroon ng ibang Diyos o bagay na inilalagay sa lugar ng Diyos. Ayan. Dito sa pangalawa, malinaw po to ha. Kung ano man yung bagay na mas pinapahalagahan mo, na mas maraming oras ka na doon, o kaya parang feeling mo, yun na yung priorities mo, yun na yung ano mo, yun yung Diyos mo. It can be money, pera, work, sarili mo, pero lagi yung tatandaan, Diyos lamang ang dapat sambahin. Number 3, ang pagsamba ay dapat tapat at mula sa puso, hindi labang sa panlabas na gawa, kundi pati sa tunay na damdamin at pananampalataya. Ayan. Paano daw yung pagsamba? Alam mo sa puso mo, hindi ka lang nagpapakitang tao na tara sa church kasi gusto ko nung perfect attendance ako. Pero, diba? So, lagi nating yung sarili natin, heart check. We need God's grace and mercy. Dahil lahat tayo makasalanan, kailangan natin ng Panginoon Diyos, sisimba tayo para magpalinis sa Panginoon, magpuri at magpasalamat. Amen. Number 4, ang Diyos ay dapat igalang at katakutan. Dahil siya ay laging nasa harapan natin, dapat tayong mamuhay ng may paggalang at pagsunod sa Kanya. Amen. Dito sa number 4, maraming tao ang bumabagsak dito. Parang harap-harapan na nilang ginagamit yung pangalan ng Panginoon Diyos sa mga katatawanan. Alam mo yon, para lang mahikayat yung mga tao na sila. Pero napaka-holy po ng pangalan ng Panginoon Diyos at dapat igalang at katakutan. So, hindi dapat siya ginagamit sa mga walang kwentang bagay. Kaya mga kapatid, dapat hindi tayo nalilito tungkol sa Diyos dahil alam natin ang saksi ang Biblia tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos natin. Amen. So, nasa Bible lahat. Gusto mong makilala kung sino ang Diyos? Sabihin mo, hindi ko pa po kasi maunawaan lahat-lahat tungkol kay Jesus. Magbasa ka ng Biblia, kapatid. Nandun lahat. Hindi kayang i-explain sa'yo kahit ng theologian student o ng kahit magaling na pastor. Lahat-lahat. Basahin mo ang Biblia, makikilala mo ang tunay na Diyos. Amen. Ang pangalawang mensahe ng ika-47 hanggang sa ika-48 na tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism ay galit ang Diyos sa mga taong sumusunod at sumasamba sa mga bagay na na hindi Diyos at sa mga taong hindi alam ang tunay na Diyos at walang pakialam tungkol sa Diyos. Galit ang Diyos sa mga ganun. Ang mga ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ay may parusa sa mga tao at ibang mga relihiyon dahil ito rin ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Akala ng mga naglilipa ng relihiyon is sa mga oras na to, tama yung ginagawa nila. Pero alam ng Diyos, may judgment pagdating sa huli. Amen. Ang kanilang Diyos ay hindi Diyos na isinaksi ng Biblia. Ang kanilang Diyos ay ginawa ng tao. Diba? Can you imagine? Ang unang utos ay nag-uutos na alamin at kilalanin ang Diyos na siyang tunay at nag-iisang Diyos natin at nararapat siyang sambahin at luwalhatiin. Amen? Hindi tayo maaring magsabi ng bakit o kaya kasi sapagkat at anumang dahilan para sundin ang unang utos ng 10 utos. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Deuteronomio 11:28, sabi diyan, basahin nga po natin, ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Nakita niyo kung gaano kabigat yung parusa ng Panginoon Diyos dun sa mga taong ginagawa pa rin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung hindi alam ng mga taong sa ngayon, sa kasalukuyan. Kasi kung alam nila to, siguro nag-stop na sila sa mga ginagawa nilang mali. Pero dahil nga hindi sila nagbabasa ng Biblia or hindi nila alam yung katotohanan patungkol sa Diyos, patuloy pa rin silang gumagawa ng mali na akala nila is tama. So mga kapatid, sambahin at luwalhatiin natin ang Diyos na nag-iisa lamang at tunay na Diyos at isaksi natin ito sa mga tao upang hindi sila ang nasa ilalim ng galit ng Diyos. Sa gayon, ang Diyos ay ibubuhos ang punong pagpapala sa atin at sa ating susunod na henerasyon. Di ba nakita nyo na may kalakip na pagpapala
at kalakip na magandang kaloob ang Panginoon Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. As my conclusion, ang utos na ito ay nagtuturo na ang Diyos lang ang nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? Kaya hindi dapat sumamba sa Diyos kasama ang ibang mga bagay o sumamba sa Diyos ng dyablo, which is now happening. Marami na pong ways ang kaaway para i-deceive ang hearts and minds ng mga tao. Kaya tayong mga mananampalataya, suriin nating maigi yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon o yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay siya lamang ang tumanggap ng kaluwalhatian. Kaya nagpaparusa at nagagalit siya sa mga taong sumasamba sa ibang Diyos. At lagi po natin tatandaan ang mga salitang maliban sa akin ay nagpapaalala na ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Kaya siya lamang ang dapat nating sambahin at iwasan ang anumang uri ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. And last, sabi ng Diyos, basahin natin ng sabay-sabay, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kaya mga kapatid, sundin natin ang utos ng Diyos. Amen?